are so many ways that I can thank you, but nothing ever feels enough. You brought me to the world and kept me happy with all your never-ending love. You've always been right there by my side, cheering me. Good morning, guys! Today is Friday. Ay, ilang araw na lang babalik si Mama. So, tara. Umpisa na natin ang araw na ito. When I look around, I see your hand. Every breath I take, it's part of your plan. In the little things, in the grand design, your blessings flow so pure, so divine. From the sunrise to the setting sun, your favor's with me in everyone. More than I ever hoped, more than I dreamed. Your love pours out in endless streams. I'm blessed beyond measure, more than words can say. Your grace is unending, new every day. In the highs and the lows, you're my treasure. You've given me a life blessed beyond measure. So, ayun. Tapos na ako maglinis. Di na ako nag-video ba? Naglilis kasi paulit-ulit lang naman yung ginagawa ko. Kaya, naisipan ko, video for today is magkwentuhan na lang tayo. About my love life. Kung paano kami nagkakilala ng asawa ko. Well, ang gap namin ng age is 13 years old. Nakilala ko siya noong year 2009. Nagtrabaho ako sa binuksan niyang restaurant kasama ng best friend niya. Doon kami nagkakilala. Tapos, ayun, 2010, nang mag-start yung taon na yun, nagsimula na siyang magparamdam hanggang sa nagpaalam na siya manliligaw. Sa una, hindi ko siya siniseryoso kasi alam mo na Italiano ang kanyang lahi. So, wala akong tiwala dahil ang mga Italian mamanyak at ano lang naman ang mga gusto niyan, makama-kama, ganyan, tapos iiwanan kang luhaan. Ganon ang peg para sa akin. And yung mga taon na yun, hindi rin naman ako ganon kaseryoso, nakikipag-date. Kasi actually magulo may ka-LDR din ako that time. May BF ako sa Pilipinas. Pero yung mga taon na yun, medyo nagkakalabuan na ganon kasi nangyari, pakiramdam ko, hindi na rin naman siya seryoso sa akin. Pero wala kaming closure. Pakiramdam ko lang yun. And then, ayun, 2010 ng May, sinagot ko siya. Sabi ko, why not? Try natin. Pero alam niya na hindi ako seryoso. Baga, fling-fling lang, ganon. Tulad lang din ng iba na fling-fling lang, date-date lang, ganon. Pero walang as in seryoso. Sa kanya, 2011, ang first kiss namin. Isang taon, diba? Actually, ano yun, nag-first month sari kami. Na-touch ako kasi August noon. At binigyan niya ako ng ring. Sabi niya, promise ring daw niya yun. Kasi alam niya naman na pakiramdam ko hindi siya seryoso sa akin. Na yun pa rin yung nasa utak ko. Na una lang naman gusto mo libog. Tapos na. Ako gusto ko pamilya. May anak na rin naman ako nung that time. At alam niya yon. Sinabi ko sa kanya. Pero tinuloy niya pa rin. Sabi niya, anong magbabago? Mas interesado akong makilala ka at kilalanin yung anak mo.
And fast forward, 2011, may nangyaring malala. Kasi sa second partner niya yun sa business niya, na brainwash nila yung mother-in-law ko. Tapos yung asawa ko naiipit sa gitna. Pinaglalaban niya ako pero naiipit siya sa gitna. And dumating din yung time na nagkakasakit na ako kasi bawal ako pumunta sa restaurant niya. Pagtapos ko magtrabaho, ay yung bahay nila ay malayo. Wala ding bus pauwi. Kaya kailangan ko mag-antay kung lalabas siya. Ayaw akong papasukin sa resto ng bago niyang partners. So, ayun. Ang ending, naghiwalay kami. Pumunta ako sa Kianchano. Doon ako tumira ng 1 taon. Yes, kasi after 3 months, nagparamdam na naman siya. And, ayun. Naligaw ulit. Nagsorry, pinaliwanag kung bakit niya yun ginawa. And, alam nyo ba, yung first kiss namin, kaya ako din na-appreciate yun. Kasi, ang first kiss namin, kung hindi ako yung una, halik, di niya halikan sa lips. 1 taon na kami noon, actually. Kahit tanong mo sa kanya, ako yung unang naghalik. Kasi sabi ko, ano ba to? Santo. Parang hirap maniwala. Try ko nga. Tapos yun, hinalikan ko siya. Sabi niya, pwede ba? Yun, sabi ko, pwede. Nag-kiss ulit kami. And then, yun nga, 2011, naghiwalay kami, diba? After 3 months, hindi niya nakinaya kasi inaano siya ng bago niya, talagang as in lahat ginawa nila. Nagpadala pa sila ng picture sa akin na may yung pinasok nilang bagong waitress doon, finifling siya. And ayun, sumunod siya sa akin siya, Hindi ko siya sinasagot. 3:00 ng madaling araw, did you imagine? Katatapos siya lang sa trabaho, 12:00 kasi ng gabi, tapos siya sa trabaho. Pumunta siya dun. 2 oras na biyahe. Ang hinarap niya, nakarating siya sa tinitiran ko, 3:00 na madaling araw na may daladalang malaking Nutella. Sabi niya, bakit di mo ko sinasagot? Naniniwala ka ba doon sa picture na pinadala sa'yo? Promise, wala akong alam doon. Ang nangyari sa picture na yun, kinakantsaw siya na makipagsayaw, ayaw niya nga. Dahil iniisip niya nga ako. And then, sabi niya, hinatid ko lang yung babae kasi lasing na. Gusto niya ako papasukin para hindi ako pumasok. Sumpa man sa buhay ko, hindi ako pumasok. Wala akong ginawa. Ayun, nagkabalikan kami. In 2012, engaged kami. And then, yung papalapit na yung kasal, naisip ko, it's too good to be true. Kasi parang, may ganito pa ba talagang lalaki? Kasi mga time na nun, wala talaga akong bang gulong-gulo buhay ko, gulong-gulo isip ko, gulong-gulo yung puso ko. Parang, para sa akin kasi mga lalaki dadaan at aalis lang yan. So, lalo na sa mga napagdaanan ko tapas, napakahirap humanap ng partner na gagalangin ka, mamahalin ka, tatanggapin ka ng buong buo. Lalo na may anak ka. Pero siya, pinaramdam niya yun lahat. Kaya may pinaka malaking problema akong ginawa. Malapit na kami ikasal nun. Ginawa ko, nag-shaft-flip ako. Kasama ko siya nun. Nagpahuli ako ng kusa kasi sabi ko, ito last na to. Para iwan niya na ako. May babae dyan na mas perfect sa akin na pwede niyang ipagmalaki kahit kanino. Malinis na babae, magandang babae, edukadang babae. Ganun yung nasa isip ko hindi niya ako iniwan. Siya mismo naghanap ng abogado para linisin yung kaso. Hanggang sa, yun, naayos namin.
nasettle lahat kasi ano lang naman, mga sabon-sabon lang naman yung kinuha ko dun. Nagtawanan pa nga yung pulis kasi sabi niya, magsha-shoplift ka rin naman, bakit yung tig si cents pa? At ayun, 2014 kasal kami and 24 years old na ako noon. Kinasal kami. And hanggang ngayon, ganun pa din. Ramdam ko pa din yung pagmamahal, as in, lalong tumaas yung respeto ko sa kanya bilang asawa ko kasi lalo na yung mga time na buntis ako, yung nanganak ako, pinag-aralan niya lahat kung ano, paano niya ako i-handle. Hindi siya yung asawa na iniisip yung sarili lang, iniisip na yung postpartum hindi totoo. Hindi ko nga yun expected actually kasi hindi ko naman siya nakikitang nagbabasa about postpartum. Nakikita ko lang binabasa niya yung panganganak, paano ko tutulungan. Yung about postpartum. Tapos kininto niya nga, hindi ako nagbabasa, hindi nagtanong sa mga kakilala kong nagkaroon na ng anak. Kasi mas gusto niya daw yung true story kasi iba yung postpartum ng babaeng nanganak. So, yun yung gusto niyang malaman kung paano niya ako tutulungan, kung paano niya ako i-handle, and paano niya ako alagaan. Na-appreciate ko yun. Kahit nung buntis ako, never, ever niya akong iniwan. Kung sakali talagang may trabaho siya na madaling araw na siya uuwi para hindi ako makaramdam na mag-isa, ginagawa niya, hinahatid niya ako sa mama ko para doon ako sa mama ko sa room and siya magtatrabaho. Ganun yung ginagawa niya pag hindi talaga siya, hindi niya kaya yung schedule. Hindi niya ako iniiwang mag-isa. And yung papalapit na akong mga anak, ayun, mas lalo siyang hands-on. Nanganak din ako, hands-on siya. Kahit pagod na pagod dyan sa trabaho, pag uwi sa bahay, talagang siya yung nagpapalit ng diaper, siya yung nagpapataha, siya yung nagpapadede. Lalagay niya na sa tabi ko kasi in 6 months dumidede pa sa akin yung anak ko eh. Kaya ang gagawin niya, ilalagay niya sa tabi ko, tapos sasabihin niya, tulog ka na, ako na magbabantay sa kanya habang nagbe-breastfeed. Ganun siya. Kaya sobra. And eventually, nakita ko din kung paano niya galangin yung mama ko, kung paano niya ako pakinggan kapag may problema. Minsan nga, magtatanong na lang yan eh. Pag nakikita niya akong nag-iisip, tahimik, sabi niya, kilala kita kung kailan ka may problema, kung kailan ka may iniisip. Pwede mo naman sabihin sa akin kahit ano, makikinig ako. Kung kaya ko, tutulungan kita. Yun, ganun siya. Kaya napaka-thankful ako kay Lord kasi siya yung binigay niya sa kabiyak ng buhay ko. Talagang nagbalik yung kulay ng buhay ko, yung saya ko, yung paniniwala na may forever, paniniwalang may true love, paniniwalang may ire-respeto pa pala sa'yo kahit na ano pa yung napagdaanan mo. And alam nyo, sa kanya, kahit na isang katiting, wala ako sikreto. As in, lahat alam niya. Lahat ng pas alam niya. Lahat ng katarantaduhang nagawa ko nakaraan, alam niya. And sabi niya, napagdadaanan niya ng tao, wala namang perfect, kahit ako may pagkakamali. Naiintindihan kita at mahal kita, minahal kita at mamahalin kita. Yun yung hindi ko makakalimutan, sinabi niya sa akin. Nung nag-propose siya, na alam niya na nagdadalawang isip ako kasi naguguluhan ako. Minsan, babalik ako sa ex ko, minsan, i-entertain ko siya ulit. Alam niya yun, kahit yun alam niya. Kaya ganun din yung pagkaselos niya doon sa ex ko na yun. Kasi nga, yun yung ugat ng pagtatalo namin lagi before. Ayun. Hanggang sa naayos namin, hanggang sa ngayon may anak na kami, 4 years old.
Napakadami na naming napagdaan ng problema na magkasama namin hinarap. Lalo na yung mga panahong tinutulungan ko siya. Hindi siya yung lalaking iniisip sarili lang. Nakasupport lang siya lagi. Pag-uusapan namin yung plano ko, plano niya, kung anong makakabuti, yun yung gagawin namin. Pag gusto ko magtrabaho, naiintindihan niya, support niya, pati yung mga hobby ko, sabi niya kung gusto kong gawing small business, pwede naman, pag-aralan natin. Ganun siya, ganun siyang asawa. So, ayun. Sana kayo, mga girls, matuto tayong mag-antay. Magkamali man tayo sa una, or magkaanak ka man sa una, huwag kang magmamadaling makahanap ng kapartner. Kasi ang mahalaga, natutunan ko, dapat makita mo yung isang taong tanggap ka at ang anak mo. Mamahalin siya bilang anak niya. Hindi ibang bata. Lalo na kapag ka nagkaroon kayo ng anak niyo. Yung walang magbabago doon. Kung anong tingin niya sa anak mo, ganun pa rin kahit nabigyan mo siya ng anak. And sa mga bagets, mag-aral ng mabuti, seryoso kayo sa buhay nyo kasi hindi madali ang buhay, lalo na ngayon nag-iiba ang panahon, nag-iiba ang lumalaki ang technology, kaya